Salamat ko sa Diyos. Pangalawang salamat ko ay sa mga abogado na nagtulong-tulong para questionin yung pag-abuso ng proseso ng impeachment ng House of Representatives. Yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte matapos pagtibayin ng Korte Suprema ang nauna nitong desisyon na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban sa kanya. Unanimous ang desisyon dyan ng mga maestrado at hindi na pwedeng iapila pa. Nasa The Hague, Netherlands ang bise para dalawin ang nakakulong niya roong ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kwento ni VP Sara, hindi pa alam ni Digong na nanalo siya sa kaso. Hindi ko na binanggit sa kanya dahil ayoko na pag-usapan yung impeachment. Sa ngayon, tuloy-tuloy raw ang kanyang kampo sa paghahanda lalo't may mga panibagong reklamong impeachment na niluluto laban sa kanya. Posibleng isampa ang mga ito oras na mapaso ang one-year bar rule sa February 6. Pero ang usaping impeachment, tila impossible dream na raw ngayon, ayon kay Senate President Tito Soto. Impeachment now is an impossible dream. It's very disappointing. Ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Yan ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. Mas pinahirap daw ng Korte Suprema ang impeachment process. Sa desisyon kasi ng Korte Suprema, dapat sa draft pa lang ng Articles of Impeachment, meron na agad sapat na ebidensya. At dapat ang mga ebidensyang yan ay naipamahagi sa lahat ng miyembro ng Kongreso bago pagbodohan ang impeachment complaint. Ayon kay Soto, walang ganyang requirement sa konstitusyon para na rin daw inamyendahan ng SC ang saligang batas. Bagay na tanging ang Kongreso lang ang may kapangyarihang gawin. Mungkahi ng Senate President, What we can do is meet with them. I mean, Congress, the House of Representatives. okay, Pag-uusapan lang yung issue niyang, pag-usapan namin yan. Kasi, ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. base sa 1987 Constitution, bukod sa presidente at vice-presidente, impeachable officials din ang justices ng Supreme Court, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Tanong tuloy kay Soto, posible bang naging ganoon ang desisyon ng mga maestrado para na rin mahirap silang ma-impeach? Mahirap magbintang, pero that's a possibility. Suporta ako doon ako sa sinasabing impeachment should not be abused. Suportado ako doon. Pero hindi. Power should not be abused. Sabi ko nga, legislative overreach Wala naman silang karapatang baguhin ang konstitusyon Para naman kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, dapat tanggapin at igalang ang desisyon ng SC kahit pasang-ayon o hindi at kahit mali o tama ito. Hindi raw tinawag na Gods of Padre Faura ang Korte Suprema para lang sa wala. Para naman kay Senator Amy Marcos, nanalo ang rule of law. Paalala raw ito na kahit sino pa ang makapangyarihang nasa likod ng impeachment complaint ni VP Sara, no one is above the Constitution.